Nang gabing iyon, sa gilid mismo ng Ilog Pasig sa Maynila, biglang nagbago ang masayang kapaligiran at naging isang bangungot. Sa honeymoon suite na puno ng pulang rosas at mainit na liwanag ng kandila, may kakaiba ngunit matinding amoy ng sariwang dugo ang sumingaw. Ito ay tila isang babala na may hindi tama. Isang empleyado ng hotel na maghahatid sana ng prutas ang kumatok ng mahina, ngunit walang sumagot. Bahagyang nakabukas ang pinto. Nang tulakin niya ito, siya'y natigilan. Sa sahig, nakahandusay ang lalaking ikakasal, nakabihis pa rin ang kanyang pangkasal na barong, at nakalubog sa sariling dugo. Sa tabi niya, ang babaeng ikakasal na nakasuot ng puting gown na ngayon naging maputlang pula, ay nakaupo at tulala, ang mga kamay ay nabahira ng dugo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa kawalan. Isang maliit na kutsilyo ang nahulog malapit sa kanyang paa, kumikinang sa liwanag ng kandila. Walang nakakaalam na ilang oras lamang matapos ang masayang wedding reception, ang gabing iyon ay maitatala bilang isa sa pinakamalaking trahedya na yumanig sa Metro Manila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maglaan tayo ng ilang sandali upang magbasa ng panalangin at magbigay puri sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naway sa pagdarasal, ang ating mga puso ay maging mapayapa at ang ating buhay ay mapuno ng pagpapala. Ang masiglang umaga at ang sikretong kaba. Maaga pa lang, ang Maynila ay gumagalaw na sa ibang ritmo. Ang araw sa pagtatapos ng tag-init ay sumisinag sa mga kalye ng lungsod ng kulay ginto. Habang ang tuyong hangin ay nagdadala ng amoy ng Ilog Pasig na tahimik na dumadaloy sa sentro ng lungsod. Sa kahabaan ng ilog, tila nagbibigay babala ang mga ulap na magiging malaking araw ito para sa pamilya Del Rosario at pamilya Santos. Sa isang malinis na 2 palapag na bahay sa Quezon City, maingay na ang kapaligiran mula pa ng mag-umaga. Nagdatingan ang mga kapitbahay upang tumulong sa pag-aayos ng mga bulaklak, paghahanda ng pagkain, at pagsuri sa mga dekorasyon. Si Aling Nena Del Rosario, ang ina ni Marco Del Rosario, ay nakatayo sa terasa habang winawagayway ang manipis na shawl sa kanyang mukha. Bagamat halata ang pagod, malinaw na makikita sa kanyang mga mata ang kaligayahan. Sa araw na iyon, ang kanyang pinakamamahal na anak ay magiging isang ganap na asawa. Sa loob ng bahay, si Marco ay inaayos ang kanyang kulay gray na barong Tagalog na suit na ginawa para sa kasal. Nakatayo siya sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang maayos na suklay na buhok. Ang kanyang mukha ay tila kalmado, puno ng kumpiyansa. Ma, handa na ang lahat, sabi niya nang tawagin siya ng kanyang ina mula sa ibaba. Umakyat si Aling Nena sa hagdan ng bahagyang humihingal. Halika rito, tingnan ko. Kailangan mong maging perpekto ngayon. Inayos niya ang kwelyo ng suit ni Marco habang lumuluha. Malaki ka na, anak. Ipinagmamalaki kita. Ngumiti si Marco nang may pagmamahal at hinagkan ang kamay ng kanyang ina. Sa labas, ang tawanan ng mga kapitbahay, tunog ng kagamitan sa kusina, at amoy ng tradisyonal na pagkaing Pilipino ay naghahalo upang lumikha ng isang masayang umaga. Lahat ay naniniwala na ang kasalan na ito ang magiging isa sa pinakamalaking kasalan sa tag-init na iyon. Samantala, sa isang mas simpleng lugar sa Tondo, ang bahay ng pamilya Santos ay puno rin ng aktibidad. Ang mabangong amoy ng kakanin na ginawa para sa mga bisita ay kumalat hanggang sa harapan ng bahay. Si Maria Santos, ang babaeng ikakasal, ay nakaupo sa harap ng isang mataas na salamin, nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng puting gown. Si Aling Mary Santos, ang kanyang ina, ay nakatayo sa likod niya, inaayos ang maliit na belo na lace na nakakabit sa ulo ni Maria. Anak, napakaganda mo, sabi niya nang may nanginginig na tinig dahil sa tuwa. Walang magdududa sa katapatan ng inyong pag-ibig ni Marco. Ngumiti si Maria ng mahina. Ngunit sa likod ng ngiti, ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang bagay, isang halo ng kaligayahan at pagkabalisa. Sinubukan niyang huminga ng malalim, pinapakalma ang kaguluhan sa kanyang dibdib sa loob ng ilang buwan. Ang kanyang isip ay puno ng hirap ipaliwanag na takot. Madalas siyang magising sa gabi, iniisip ang nakaraan ni Marco kay Andrea de la Cruz, ang dating kasintahan ni Marco na naging sentro ng atensyon sa kanilang college. Kahit paulit-ulit na sinabi ni Marco na tapos na talaga ang relasyon nila ni Andrea, ang image nito ay patuloy na bumabagabag kay Maria. Lalo na nang hindi sinasadya niyang makita ang isang text message mula sa college group chat ni Marco.
Isang mensahe na karaniwan lang, ngunit sapat na para mag-udyok ng kaba sa kanyang puso. Si Kathy, ang matalik na kaibigan ni Maria at katrabaho sa paaralan, ay nakaupo sa tabi niya. Maria, huwag mong isipin ang kung ano-ano. Araw mo ito. Lahat ay naghihintay na maging masaya ka, sabi niya habang mahinang tinatapik ang kamay ni Maria. Tumango si Maria. Kahit hindi pa lubusang kalmado ang kanyang puso, may bahagi sa kanyang sarili na gustong maniwala na ang lahat ng kanyang pag-aalala ay walang basehan. Ngunit mayroon ding malambot na pakiramdam sa kanyang isip na nagsasabing maaaring may mangyaring hindi ka nais-nais, anumang bagay, sa anumang paraan. Nang dumating ang romansa ng pamilya Del Rosario upang sunduin siya, lalong naging masigla at masaya ang kapaligiran. Sinamahan ng tradisyonal na musika ang mga hakbang ng mga bisita na pumapasok at lumalabas sa bahay, nagdadala ng mga regalo, pagbati at dasal para sa bagong kasal. Bumaba si Marco mula sa sasakyan ng may nakangiting mukha at tumayo ng tuwid, naghihintay na lumabas si Maria. Nang lumabas si Maria sa bahay na kasama ang kanyang ina, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Narinig ang palakpakan at mahihinang hiyawan mula sa mga bisita na humahanga sa kanyang kagandahan. Lalong lumawak ang ngiti ni Marco, puno ng pagmamalaki. Napakaganda mo, bulong niya. Nag-init ang mukha ni Maria, ngunit sa kanyang dibdib, mayroong isang maliit na alon ng damdamin na hindi niya mapigilan. Ang pagdiriwang at ang hindi inaanyayahang bisita. Ang romansa ay nagtungo sa bulwagan ng kasal sa tabi ng Ilog Pasig. Ang gusali ay pinalamutya ng mga ilaw, puting kurtina, at sariwang bulaklak. Mula sa malayo, ang gusali ay kumikinang, tila tinatanggap ang kaligayahan na iguguhit sa araw na iyon. Nagsimulang dumating ang mga bisita. Sila'y nagtawanan, nagkamayan, at pinuri kung gaano bagay ang mag-asawa. Ang musika ay mahinang tumugtog, ang pagkain ay mainit na inihanda, at ang mga dekorasyon ay pumuno sa bawat sulok ng silid, tulad ng isang pangarap na kasalan. Lahat ay naniniwala na ang araw na iyon ay ang magandang simula ng isang buhay mag-asawa. Walang isa man ang naghinala na ilang oras lamang matapos ang masayang ngiti, ang parehong lugar ay magiging saksi sa isang trahedya na magpapayanig sa buong Metro Manila. Ang pagsulpot ng nakaraan. Gabi na. Ang bulwagan ng kasal sa gilid ng Ilog Pasig ay puno ng liwanag na sumasalamin sa tubig. Ang mainit na hangin ng Maynila ay bahagyang napawi ng simoy ng hangin mula sa ilog na nagbigay buhay sa kapaligiran ng kasalan. Patuloy na dumating ang mga bisita, nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit, nagdadala ng mainit na ngiti at pagbati para sa ideal na mag-asawa. Sa loob ng malaking silid na puno ng puti at gintong dekorasyon, sina Marco at Maria ay nakatayo sa pangunahing entablado. Sila ay mukhang isang perpektong mag-asawa, magka-holding hands, bumabati sa mga bisita ng may mahinang ngiti. Ang romantikong musika ay mahinang tumutugtog, habang abala ang mga kamera ng bisita sa pagkuha ng magagandang sandali. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Maria, may isang bagay na gumugulo. Sinubukan niyang humiti, sinubukang maging masaya, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na lumilipad sa mga bagay na gusto niyang kalimutan. Ang tingin ni Marco kaninang umaga, ang mga mensahe sa group chat na nakita niya, at ang lumang kwento tungkol kay Andrea de la Cruz, lahat ay umuulit tulad ng isang image na ayaw umalis. Nang magsimula ang hapunan at ang mga bisita ay umupo na, naging mas kalmado ang kapaligiran. Nag-usap-usap ang mga bisita, ang mga bata ay tumakbo-takbo sa paligid ng mga mesa, at ang mga serbidor ay nagsimulang maghatid ng pagkain. Naghalinhinan sina Maria at Marco sa pagbati sa pamilya at malalapit na kaibigan na dumating mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Biglang nagbago ang kapaligiran sa harap ng pasukan. Nagsimulang lumingon ang ilang bisita, bumubulong sa isa't isa. Isang babae na nakasuot ng eleganteng asul na gown ang pumasok. Ang kanyang mahabang buhok ay maayos na nakalugay. Ang kanyang mukha ay maganda at marangal. Ang kanyang paglakad ay matatag, puno ng kumpiyansa. Agad na nakuha ng kanyang presensya ang atensyon. Ang babae ay si Andrea de la Cruz. Natigilan si Marco ng ilang sandali nang makita siya. Ang maliit, maikling reaksyon na iyon ay hindi nakalampas sa mga mata ni Maria. Agad na tumigas ang ngiti sa mukha ni Maria. Bahagyang huminga siya. Pakiramdam niya ay may tumusok sa kanyang dibdib. Kumaway si Andrea ng magalang sa ilang dating kaibigan nila,
at pagkatapos ay naglakad patungo sa isang mesa kung saan nakaupo ang mga college friends ni Marco. Kilala siya ng lahat. Siya ang sentro ng atensyon noong college, matalino, maganda at kaakit-akit. Marami ang nakakaalam sa kwento ni na Andrea at Marco, ang magkasintahan noong kabataan na halos ikasal bago umalis si Andrea upang mag-aral sa ibang bansa. Naramdaman ni Maria na lumamig ang kanyang mga kamay. Ang pagkakahawak ni Marco sa kanyang kamay ay biglang naging mabigat. Si Andrea yan, bulong niya ng mahina ngunit matalim. Lumunok si Marco. Pero dumating siya bilang kaibigan. Lahat sila ay isang grupo. Huwag kang mag-isip ng masama. Tinitigan ni Maria ang kanyang asawa ng malalim. May takot sa kanyang sarili na mabilis na lumabas at hindi na makontrol. Sinubukan niyang huminga ng malalim. Ngunit habang pinipilit niya, lalo siyang sinasakal. Ilang minuto ang lumipas. Ang mga bisita ay abala sa pagkain. Ngunit ang mga mata ni Maria ay hindi tumigil sa pagmamasid kay Andrea. Nakita niya itong tumatawa ng mahina kasama ang mga kaibigan niya sa mesa. Ang kanyang buhok ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. At paminsan-minsan, ang kanyang tingin ay nakatuon sa entablado kung saan nakaupo sina Maria at Marco. Sa isang sandali, nagkatinginan at naggisyan sina Andrea at Marco ng magalang. Walang mali siya. Isang simpleng pagbati lang. Ngunit para kay Maria, ito ay tulad ng isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Si Kathy, ang kaibigan niya na nakaupo, hindi kalayuan sa kanya, ay hinawakan ang kanyang balikat. Maria, wala yan. Kailangan mong magtiwala sa asawa mo. Ngunit pakiramdam ni Maria ay umuugong ang kanyang tainga. Ang mga salita ni Kathy ay tila pumapasok sa isang tainga at lumalabas sa kabila. Muli siyang tumingin kay Andrea, at pagkatapos ay sa mga bisita na bumubulong-bulong, hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Ngunit pakiramdam ni Maria ay lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Ang tunog ng musika, tunog ng plato, tunog ng usapan, lahat ay tila umaalinggaw ng walang direksyon. Ang mundo ay tila lumalabo. Marco, bulong ni Maria nang hindi lumilingon. Bakit siya nandito? Wala kang sinabi tungkol dito. Dahil hindi ko alam na darating siya, sagot niya ng mahina. Pero wala kang dapat ipag-alala. Ngunit ang sagot ay hindi nakapagpakalma sa kanya. Sa halip, naramdaman ni Maria na parang siya ay isang tao na nasa labas ng isang circle ng katotohanan. Ang pakiramdam na iyon ay matindi na humampas sa kanya, ang pakiramdam na may isang bagay na tanging si Marco at Andrea lamang ang nakakaalam, isang bagay na hindi niya nalaman. Sa isa sa mga mesa sa likod, dalawang babaeng bisita ang nag-uusap ng malakas, kaya't narinig. Halos ikasal na dati sina Marco at Andrea, di ba? Napakaganda talaga niya, parang model. Naramdaman ni Maria na kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Sinubukan si Kathy na pakalmahin siya, ngunit hindi na nakatuon si Maria. Tiningnan niya si Andrea, pagkatapos ay si Marco. Ang dalawang mukha sa kanyang isip ay tila lumalapit, nagkakaisa, lalong nagdudulot ng sakit. Ang lahat ng emosyon na kanyang pinigilan sa loob ng maraming buwan ay nagsimulang sumabog sa kanyang dibdib. Tila hindi pa sapat, nang magsimula ang photo session, tinawag ng isa sa kanilang matagal ng kaibigan, Marco, tara na. Picture muna tayo kasama ang campus group. Tumayo si Maria sa gilid, pilit na umingiti kahit puno ng pagkabalisa ang kanyang dibdib. Nang tumayo si Marco kasama ang kanyang mga kaibigan, tumayo rin si Andrea malapit sa kanya, hindi magkadikit, hindi nag-uusap, ilang hakbang lamang ang layo. Ngunit para kay Maria, ang distansya ay masyadong malapit. Ang ngiti ni Andrea, ang paraan ng pag-aayos niya ng kanyang buhok, ang paraan ng pagyuko niya ng mahina nang mag-picture ang kamera, lahat ay nagdulot ng flashback sa mga kwento sa nakaraan na narinig ni Maria. At nang tumunog ang kamera, click, pakiramdam ni Maria ay nabasag ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang kasal. Matapos ang photo session, huminga ng maikli si Maria, yumuko, at naramdaman na nanginginig ang kanyang mga paa. Ang mundo sa kanyang harapan ay hindi na malinaw. Gusto niyang umalis. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang humingi ng sagot. Ngunit nakatayo lang siya roon, pilit na pinipigilan ang sarili na hindi bumagsak.
Sa labas ng gusali, sa likod ng mga ilaw ng kasalan at tawanan ng mga bisita, nagsimulang dumilim ang langit ng Maynila. Walang nakakaalam na ang tunay na bagyo ay hindi nagmumula sa langit, kundi mula sa puso ng isang babaeng ikakasal na dahan-dahang nawawalan ng kontrol. Sa gilid ng kumikinang na talim, lalong gumagabi ngunit patuloy ang kasalan. Ang mga dekorasyon ay kumikinang, ang musika ay lalong lumalakas, at ang mga bisita ay abala pa rin sa pagkain. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo ng matigas si Maria sa tabi ng entablado, nakatingin sa baso ng inumin sa kanyang kamay. Ang kanyang kaliwang kamay ay mahinang nanginginig, habang ang kanyang isip ay lalong naguguluhan. Hindi na niya naririnig ang tawanan ng mga bisita, hindi niya naririnig ang romantikong musika, at hindi niya naririnig ang boses ng ihi na tumatawag sa mag-asawa para sa susunod na ritual. Ang tanging naririnig niya ay ang mga alinggaw-ngao ng mahihinang tinig sa kanyang isip, mga tinig na nag-uudyok sa kanya na magtanong, magduda, magselos, at matakot ng sabay-sabay. Mula sa malayo, nakita niya si Marco na nakikipag-usap sa dalawang college friends niya. Nakatayo si Andrea, hindi kalayuan, ngumiti ng magalang nang lapitan siya ng isang tao. Walang labis na interaksyon sa pagitan ni Marco at Andrea. Walang kapansin-pansing pagiging malapit. Normal ang lahat. Normal para sa lahat, maliban kay Maria. Pakiramdam niya ay ang mga mata ni Andrea ay paminsan-minsang nakatuon sa kanya, tila hinuhusgahan siya. Nag-iwas ng tingin si Maria, lumunok ng may kahirapan. Bakit siya bumalik dito? Bakit ngayon? Bakit sa kasalang ito? Umuulit ang mga tanong na iyon. Hinawakan ni Kathy ang braso ni Maria ng mahina. Kailangan mo ng inumin? Gusto mo bang pumunta sa likod saglit upang magpahangin? Umiling si Maria. Ayos lang ako, maikli niyang sagot. Ngunit halata na nanginginig ang kanyang boses. Nag-alala si Kathy sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling tinawag ng Easy ang mag-asawa sa entablado. Marco del Rosario at Maria Santos. Pakiusap, lumapit kayo para sa pagputol ng wedding cake. Hinahanap ni Marco si Maria sa gitna ng mga tao, kumaway ng mahina. Mahal, tawag niya ng mahina. Lumapit si Maria ng may pilit na ngiti. Ang ngiti na iyon ay marupok, halos nabasag. Nang hawakan ni Marco ang kanyang baywang, naramdaman niya na nanigas ang kanyang katawan. Napansin ni Marco ang pagbabago. Talaga bang ayos ka? Hindi sumagot si Maria. Tumango lang siya, nakatingin sa maliit na kandila sa ibabaw ng cake, iniiwasan ang tingin ng kanyang asawa. Nang hawakan nila ang mahabang kutsilyo upang putulin ang cake, umalinggaw ang hiyawan ng mga bisita. Ngunit sa tainga ni Maria, ang boses ng mga bisita ay nagbago at naging isang malayo at hindi tunay na ugong. Ang kanyang kamay na may hawak sa kutsilyo ay nanginginig, kaya tiningnan siya ni Marco nang may pag-aalala. Kalma lang, love. Magpuputol lang tayo ng cake, bulong ni Marco. Ngunit para kay Maria, ang kutsilyo ay hindi na lamang isang kasangkapan para sa seremonya. Ang hugis nito, ang kislap nito, ang bigat nito sa kanyang kamay, lahat ay nag-udyok ng isang madilim na bagay sa kanyang isip. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang isip ay napuno ng mga image na ayaw niyang makita, si Andrea na tumatawa ng mahina, si Marco na nakatingin sa kanya sa dating paraan, ang mga bisita na bumubulong-bulong, ang mga salitang i-perfect couple, na umalinggaw-ngaw na parang pangungutya, at siya, si Maria, ay nakatayo ng nag-iisa, tulad ng isang latecomer na kumukuha ng pwesto na pag-aari na ng iba. Mahal, bitawan mo ng kaunti. Masyado kang tense, sabi niya ng mahina. Nagulat si Maria, napagtanto na masyado niyang mahigpit ang hawak sa kutsilyo. Dali-dali siyang nagpalamig sa pagkakahawak, at pagkatapos ay inilagay ang kamay ni Marco sa ibabaw ng kanyang kamay, tulad ng hiniling ng Nagputol sila ng cake ng magkasama. Nagpalakpakan ang mga bisita. Ngunit hindi bumalik ang ngiti ni Maria. Hinagka ni Marco ang noo ng kanyang asawa, sinubukang pakalmahin siya. Ngunit ang naramdaman lang niya ay ang katawan ni Maria na lalong nanigas. Matapos ang sesyon, bumalik ang mga bisita sa kani-kanilang mesa. Humila si Maria papalayo sa mga tao, patungo sa gilid ng silid na mas madilim, malapit sa malaking bintana. Mula roon, makikita niya ang ilog pasig na tahimik na dumadaloy, sinasalamin ang liwanag ng gusali. Ang tanawin ay dapat na magpagaan ng kanyang loob.
Ngunit hindi ngayong gabi. Lumapit ang mga yabag. Si Marco. Tumayo siya sa tabi ng kanyang asawa, nakatingin sa kanyang maputlang mukha. Maria, makinig ka muna sa akin. Wala kang dapat isipin. Si Andrea ay guest lang. Agad na sumingit si Maria. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matalim. Alam mo bang darating siya? Sinagot ni Marco ng matigas, hindi ko talaga alam. Tinitigan siya ni Maria, sinusubukang basahin ang katapatan sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang isip ay kontrolado na ng takot at selos. Ang bawat salita ni Marco ay tila kasinungalingan. Kahit na hindi lahat ay tila mali. Marco, pakiramdam ko, ikaw at siya ay may mundo na hindi ko napapasok. Lumapit si Marco, sinubukang hawakan ang kanyang kamay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw ang asawa ko. Walang iba. Ngunit bago pa magdikit ang kanilang mga kamay, isang tawag mula sa mesa ng mga bisita ang pumutol sa sandali. Marco, dito ka muna. Picture tayo. Lumingon si Marco. Kumaway ang kanyang mga kaibigan, kasama si Andrea na nakatayo ng bahagya sa likod. Pagkatapos, muli siyang tumingin kay Maria, nag-aalangan sandali. At ang pag-aalangan na iyon, kahit isang segundo lang, ay tila isang pagtataksil sa mga mata ni Maria. Sandali lang ako doon, sabi ni Marco ng mahina. Tumalikod siya. Pumikit si Maria, at sa dilim sa likod ng kanyang talukap, lumabas ang huling crack. Ang crack na magbabago sa buong gabing iyon. Naglakad si Marco patungo sa mesa ng kanyang mga kaibigan, iniwan si Maria na nakatayo ng nag-iisa malapit sa malaking bintana. Ang liwanag mula sa entablado ay sumasalamin sa kanyang maputlang mukha, na nagpapakita ng kanyang pagkabalisa. Hinawakan niya ang gilid ng kanyang gown ng mahigpit, tila naghahanap ng hawakan upang hindi siya bumagsak. Sa malayo, nakita niya si Marco na bahagyang umiti nang sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na tumayo sa gitna. Andrea ay nagpapanatili ng magalang na distansya. Ngunit nasa iisang frame pa rin sila ng larawan. Ang flash ng kamera ay umilaw ng paulit-ulit. Ang bawat flash ay tila kidlat na tumatama sa puso ni Maria. Lumunok siya ng may kahirapan. Bakit kailangan nilang tumayo ng malapit? Bakit kailangan niyang dumating? Bakit lumabas ang ngiti na iyon nang nandoon siya? Patuloy siyang nag-isip. Hindi niya mapigilan. Muling lumapit si Kathy. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Maria, kailangan mong huminga. Hindi ka pwedeng magpatuloy ng ganyan. Ito. Tiningnan ni Maria ang kanyang kaibigan ng halos lumuluha. Gusto kong maniwala, pero parang nakatayo ako sa lugar na hindi sa akin. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos nabasag. Hinawakan ni Kathy ang kanyang balikat. Makinig ka. Ikaw ang asawa niya. Si Andrea ay nakaraan lang. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi na sapat para kay Maria. Ang nakaraan ay tila isang mahabang anino na ayaw umalis. Matapos ang photo session, tumango si Marco ng magalang sa kanyang mga kaibigan bago bumalik. Ngunit habang naglalakad siya pabalik kay Maria, pinigilan siya ng iba pang mga bisita upang makipagkamay, bumati, magtanong tungkol sa honeymoon plans, at humingi ng karagdagang picture. Tiningnan ito ni Maria nang walang laman ang tingin. Habang tumatagal, lalo niyang naramdaman na lumalayo si Marco sa kanya. Kahit ilang metro lang ang layo, ang distansya ay parang kilometro. Gusto niyang tawagin si Marco, ngunit ang kanyang boses ay naipit sa kanyang lalamunan. Ang ilang babaeng bisita na nagdaan ay hindi sinasadyang nagsalita ng malakas, at narinig niya, lalong gumaganda si Andrea, no? Kung sila ni Marco pa rin, siguro successful na sila ngayon. Sila ang couple goals noong college. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa tainga ni Maria tulad ng mga karayom. Pumikit siya, sinubukang baliwalain. Ngunit ang mga tinig ay patuloy na umikot. Habang tumatagal, lalong lumalakas. Ang kanyang paghinga ay naging maikli. Masikip ang kanyang dibdib. Ang mga ilaw ng kasalan ay nagpaikot sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay nahuhulog siya mula sa taas nang hindi niya mapigilan ang sarili. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagulat siya nang makita si Marco na nakikipag-usap sa isang lalaking bisita at si Andrea ay nakatayo,
hindi kalayuan sa likod, tila naghihintay na sumalubong. Kahit na ang katotohanan ay nakatayo lang si Andrea ng basta-basta. Para kay Maria, ito ay tila isang nakatagong pagiging malapit. Tama na, bulong ni Maria. Ang kanyang boses ay paos. Hindi ako makahinga dito. Nang hindi naghihintay, umalis siya sa pangunahing silid at nagtungo sa likod ng bulwagan. Mabilis ang kanyang paglakad, halos tumatakas. Tiningnan siya ng mga serbidor na nagdaan dahil nakita nila ang mukha ng babaeng ikakasal na tila nalulumbay. Sa tahimik na pasilyo, sumandal si Maria sa dingding, hinawakan ang kanyang dibdib, sinubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit sa tuwing sinubukan niyang huminga, bumalik ang masasamang image, si Marco at Andrea na tumatawa ng magkasama. Si Marco na nakatingin kay Andrea sa paraan na hindi niya ipinakita kay Maria. Ang mga bisita na ikinumpara siya sa babaeng iyon. Tinatakpan ni Maria ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Bakit ko nararamdaman ito? Bakit hindi ito tulad ng pinangarap ko? Bakit hindi tumitigil ang image na iyon? Narinig ang mga yabag. Si Marco. Maria, mahina niyang tawag. Agad na pinunasan ni Maria ang luha na hindi pa nahuhulog. Kailangan ko lang ng hangin, sagot niya nang hindi nakatingin sa kanyang asawa. Lumapit si Marco, naguguluhan. Bakit ka umalis ng basta-basta? Hinahanap kita. Ayos ka lang. Ang mga salitang iyon, na dapat sana ay puno ng pagmamalasakit, ay tila isang drama lang para kay Maria. Naramdaman niya ang isang kakaibang drive sa kanyang dibdib. Isang drive na maihalong galit, takot at pagkadismaya. Hindi mo nga napansin na umalis ako, bulong niya ng mahina. Maria, emosyonal ka. Pakiusap, wag mong misinterpret, sabi ni Marco habang sinubukang hawakan ang kanyang braso. Umiwas si Maria. Kung hindi ko nakita si Andrea na nakatayo malapit sa iyo, baka kalmado ako. Pero ikaw, patuloy kang humingiti na parang walang nangyayari. Guest lang siya. Wala nang iba, matigas na sabi ni Marco. Ngunit ang katigasan na iyon ay tila isang depensa sa tainga ni Maria. Bakit kailangan niyang dumating, sigaw niya. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Bakit siya bumalik sa buhay natin? Bakit kaiba ang hitsura mo nang makita mo siya? Maria, huminga ng malalim si Marco. Pagod ka. Bumalik tayo sa loob. Pagkatapos nito, mag-uusap tayo ng maayos. Ang pahayag na iyon ay nagdulot ng isang bagay na sumabog sa loob ni Maria. Tila ang lahat ng kanyang pagkabalisa ay naipon sa isang punto. Kaya ngayon, isa lang akong pasanin sa iyo, tanong niya ng mahina ngunit matalim. Ang taong kailangan mong ayusin pagkatapos ng kasalan? Hindi ganoon. Ngunit bago pa matapos ni Marco ang kanyang pangungusap, isang bisita ang dumaan at tinawag si Marco. Marco, tara na. May pamilya na gustong magpicture. Lumingon si Marco muli. Reflex. At iyon lang ay sapat na. Sapat na upang masira ang puso ni Maria nang hindi na mabubuo pa. Tiningnan ni Marco si Maria ng sandali, pagkatapos ay sinabi, babalik ako pagkatapos nito. Pakiusap, maghintay ka lang. Umalis siya. Tiningnan ni Maria ang kanyang papalayo na likod. Natigilan. May isang bagay sa loob niya ang nasira. Nahulog ang kanyang luha. Ngunit hindi dahil sa kalungkutan. Mas malapit ito sa sakit, pakiramdam ng pagkatalo, pakiramdam ng pagiging walang halaga. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa pinto sa gilid ng gusali. Ang mainit na gabi ng Maynila ay tila nagpipigil sa kanyang mga pores, lalong nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sumandal siya sa labas ng dingding, pumikit. Ang kanyang isip ay hindi na magulo tulad kanina. Sa halip, ito ay sobrang kalmado, sa nakakatakot na paraan. Isang malabong determinasyon ang nagsimulang mabuo. Hindi ka dapat mawalan. Hindi ka dapat maging pangalawa. Kailangan mong tiyakin na siya ay mananatiling iyo. Sa likod niya, ang ilog Pasig ay tahimik na dumadaloy sa malayo. Ang mga ilaw mula sa mga tourboat ay sumasalamin sa tubig. Ang kasalan sa loob ng gusali ay maingay pa rin. Walang nakakaalam na sa labas, isang babaeng ikakasal ang nagsara lang ng pinto ng katinuan at nagbukas ng pinto patungo sa trahedya.
Ang gabi ng pagsisimula at ang dulo. Matagal na nakatayo si Maria sa labas ng bulwagan ng kasal, hinahayaan ang hangin ng gabi ng Maynila na humipo sa kanyang mainit na mukha. Ang liwanag ng lungsod na sumasalamin sa ilog Pasig ay kumikinang, ngunit hindi sapat upang pakalmahin ang kanyang isip na patuloy na umiikot. Ang masayang kapaligiran ng kasalan sa loob ng gusali ay tila malayo, tulad ng pagiging nasa ibang mundo. Magulo ang kanyang damdamin. Mula sa malayo, naririnig niya ang tunog ng musika, tunog ng pagtama ng plato, at tawanan ng mga bisita. Ngunit lahat ng iyon ay tila isang etyo na nagmumula sa isang mahabang pasilyo. Ang natira lang ay ang pakiramdam ng pagiging isolated. Tila hindi na siya bahagi ng kaligayahan na ipinagdiriwang. Matapos ang ilang minuto na nakatayo sa pagkalito, bumalik si Maria sa loob ng gusali sa pamamagitan ng pinto sa gilid. Naglakad siya sa tahimik na pasilyo, sinamahan lamang ng mahinang tunog ng mga dekorasyon na umuuga dahil sa simoy ng hangin. Nang lumapit siya sa pinto patungo sa pangunahing silid, bumagal ang kanyang paglakad. Narinig niya ang boses ni Marco na maihalong tawanan ng kanyang mga kaibigan. Ang boses na iyon, na karaniwang nakakapagpakalma, ngayong gabi ay lalong nagpapahirap sa kanyang dibdib. Nakita siya ng isang event organizer. "Maria, halika na. Bumalik ka na." Naghihintay ang mga bisita. Ngumiti si Maria ng tipid at pumasok. Nakita niya si Marco na nakatayo, hindi kalayuan, bumabati sa ilang kamag-anak na bagong dating. Lumingon si Marco at ang kanyang mukha ay agad na gumaan nang makita ang kanyang asawa. "Hinahanap kita," sabi ni Marco ng mahina habang hinahawakan ang kanyang kamay. "Akala ko kailangan mong magpahinga saglit." Tumango lang si Maria. Ang pagkakahawak ng kamay ay mainit, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling malamig. Sinubukan niyang humiti, ngunit mabigat ang kanyang mga labi. Bumalik sila sa entablado upang tumanggap ng pagbati mula sa huling mga bisita. Tumingin si Maria sa karamihan at nakita si Andrea na nakaupo sa isa sa mga mesa. Ang babae ay tila kalmado, paminsan-minsang pumapalakpak ng banggitin ang pangalan ng mag-asawa. Walang anumang attitude na nagpapakita ng masamang intensyon. Ngunit para kay Maria, ang kanyang presensya lang ay sapat na upang guluhin ang kanyang kapayapaan. Sa tuwing itinaas ni Andrea ang kanyang ulo at tumingin sa entablado, naramdaman ni Maria na may malamig na pader na naghihiwalay sa kanya at sa mundo sa paligid niya. Kinuyom niya ang kamay ni Marco ng mas mahigpit, halos hindi sinasadya. Nagulat si Marco sa lakas ng pagkakahawak. "Maria," bulong niya ng mahina. Nagpalamig si Maria ng kaunti, ngunit ang kanyang puso ay hindi pa rin kalmado. Tila ang lahat ng tingin ng mga bisita ay hindi nakatuon sa bagong kasal, kundi sa kanya, hinuhusgahan, ikinukumpara at marahil inaawaan. Ang huling bahagi ng programa ay natapos na. Nagsimulang umuwi ang mga bisita. Ang mga ilaw ng dekorasyon ay nagsimulang lumabo. Ang makulay na kasalan ay dahan-dahang nagbago at naging isang halos walang laman na silid. Nang bumaba sila sa entablado, hinaplos ni Marco ang likod ni Maria ng mahina. "Tapos na. Pagkatapos nito, tayo na lang. Huwag mo nang isipin ang anumang bagay." Ang mga salitang iyon ay tila nakakapagpakalma. Ngunit si Maria ay mayroon pa ring something na nakabara. Tila may bahagi sa kanyang sarili na tumatangging maniwala na magiging maayos ang lahat. Sa isang silid, nagpalit ng damit si Maria habang naghihintay si Marco sa labas. Tiningnan niya ang kanyang mukha sa salamin, ang makeup ay maayos pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay tila pagod at magulo. Tila ang malaking kasalan ay nag-ubos lang ng kanyang damdamin, hindi nagbigay ng kaligayahan. Nang matapos ang lahat, umalis sila sa gusali. Dinala sila ng sasakyan na inihanda ng pamilya, patungo sa isang marangyang hotel sa tabi ng ilog. Sa buong biyahe, sinubukan ni Marco na magkwento tungkol sa iba't ibang bagay na nangyari sa buong programa. Ngunit si Maria ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod na nagdaraan ay tila mahabang linya ng liwanag na hindi kailanman nagkaroon ng hugis. Ang paraan ng pagsasalita ni Marco ay tila malayo, nagmumula sa ibang silid. Pagdating sa hotel, sinalubong sila ng isang resepsyonista nang may mainit na ngiti at ibinigay sa kanila ang keycard ng kanilang suite para sa bagong kasal. Sumakay sila sa elevator patungo sa pinakamataas na palapag.
Sa loob ng elevator, ang kanilang reflection ay magkasama, dalawang bagong kasal na dapat ay masaya. Ngunit nakita ni Maria ang kanyang sarili bilang isang taong may mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Nang bumukas ang pinto ng silid, agad na napuno ng amoy ng rosas ang hangin. Ang silid ay pinalamutya ng maganda, nagkalat na mga talulot ng bulaklak, maliliit na kandila, malambot na kortina na gumagalaw dahil sa hangin ng gabi. Lahat ay mukhang perpekto. Perpekto para sa gabing dapat sana ay ang simula ng isang bagong buhay. Ngunit pagkapasok niya, tila nawala ng lakas ang katawan ni Maria. Ang tahimik na silid ay lalong nagpalakas sa mga tinig sa kanyang ulo. Ang pakiramdam ng kawalan ng seguridad na kanyang pinigilan sa buong araw ay muling umakyat sa ibabaw. Yinakak siya ni Marco mula sa likod, sinubukang pakalmahin. Tayo na lang ngayon. Kalimutan mo na ang anumang gumugulo sa puso mo. Pumikit si Maria. Ngunit sa dilim sa likod ng kanyang talukap, muling lumabas ang image ni Andrea. Ang tingin ni Marco sa kasalan. Ang boses ng mga bisita na bumubulong-bulong. Ang pakiramdam ng pagiging isolated na dumating ng walang paanyaya, lahat ay muling bumalik sa isang wave na nakakasakal. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, may isang bagay na nagbago sa kanyang tingin. Ang gabing iyon ay hindi na gabi ng kaligayahan. At ang silid na iyon ang lugar kung saan nagsimulang dumaloy ang unang wave ng trahedya. Ang huling eksena sa kamara. Nang magsara ang pinto ng silid, nawala ang tunog ng mundo sa labas. Tanging ang mahinang tunog ng aircon ang naririnig. Ang amoy ng rosas ay lalong lumakas, at ang liwanag ng kandila ay mahinang kumikislap. Ang kapaligiran ng silid ay dapat na romantiko. Ngunit para kay Maria, ang bawat detalye ay tila isang nakakasakal na pressure. Inilagay ni Marco ang baukwet ng bulaklak sa maliit na mesa at tiningnan ang kanyang asawa na nakatayo ng matigas sa gitna ng silid. Maria, umupo ka muna. Pagod na pagod ka, sabi niya habang lumalapit. Hindi gumalaw si Maria. Ang kanyang tingin ay walang laman, tila may tinitimbang na hindi nakikita. Huminga ng mahina si Marco at hinawakan ang kanyang kamay. Mahal, kanina ka pabalisa. Sabihin mo sa akin. Ano ang kinatatakutan mo? Tiningnan ni Maria ang kanilang magkahawak na kamay. Ang pagkakahawak ay mainit, ngunit ang kanyang isip ay bumalik sa nangyari sa kasalan. Ang flash ng tingin ni Marco nang makita si Andrea, ang bulungan ng mga bisita, ang biglaang pagkapahiya na humampas sa kanya. Hindi lang ako komportable, mahina niyang sagot. Tumango si Marco. Sinubukan niyang umiti, umaasang ang ngiti na iyon ay sapat na upang pawiin ang pagkabalisa ni Maria. Ayos lang. Tapos na ang lahat. Wala nang kaguluhan. Wala nang mga tao na magbibigay ng pressure sa iyo. Dahan-dahang hinila ni Maria ang kanyang kamay na nagulat kay Marco. Pero hindi ko mapigilan na isipin ang nakita ko, mahina niyang sabi. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Ibang-iba ang hitsura mo nang makita mo si Andrea. At ngayon, hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, nagkukunwari ka lang na kumbinsihin ako. Marco, mabilis na sagot ni Maria. Hindi totoo yan. Wala akong iniisip tungkol kay Andrea. Guest lang siya, wala nang iba. Umiling si Maria ng mahina. Kung talagang walang iba, bakit mo itinago ang pagkikita niyo ng mga college friends mo? Bakit wala kang sinabi na bumalik na siya? Hinilot ni Marco ang kanyang sentido, nagsisimula ng ma-stress sa mga sunod-sunod na akusasyon na sa tingin niya ay walang dahilan. Hindi ko sinabi dahil hindi importante. Gusto ko lang iwasan ang misunderstanding. At dahil nga doon, naramdaman ko na may itinatago ka, mabilis na sagot ni Maria. Hindi mo nga napansin na umalis ako sa kasalan. Abot na abot ka sa kanila, busy sa kanya. Hindi. Hinanap kita, alam mo yan, sabi ni Marco habang lumalapit. Umatras si Maria ng kalahating hakbang, at ang maliit na espasyo sa pagitan nila ay biglang naging malaki. Pakiramdam ko, hindi ako sapat para sa iyo. Ang boses ni Maria ay humina, halos tulad ng isang pag-amin mula sa loob ng isang sugat na hindi kailanman gumaling. Alam ko na simula pa lang na maganda ang nakaraan mo, habang ako ay isang tao lang na dumating ng huli. Maria, huwag kang magsalita ng ganyan. Sinubukan ni Marco na hawakan ang kanyang balikat. Ngunit iniiwasan siya ni Maria.
Ang liwanag ng kandila ay nagpapatay sa kanilang mga anino sa dingding, dalawang figura na dapat sana ay magkasama, ngunit tila silhawete na naglalayuan. Hindi mo naiintindihan, bulong ni Maria. Hindi mo kailanman naramdaman kung paano laging ikinukumpara, laging natatakot, laging pakiramdam na talo bago pa man makipaglaban. Tiningnan ni Marco ang kanyang asawa ng maihalong frustration at awa. Kung ganoon, hayaan mong maintindihan ko. Gusto kong maintindihan, pero kailangan mong tumigil sa pagtingin sa sarili mo ng ganyan. Tumingala si Maria, ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumislap. Paano ako titigil? Kung ang lahat ng nangyari ngayon ay lalong nagpakumbinsi sa akin. Nakasama mo ako ngayon. Hindi ba iyon sapat? Tanong ni Marco ng mahina. Napahinga si Maria. Hindi. Para sa isang taong lulubog ng sobra sa pagkabalisa, ang sapat ay wala ng kahulugan. Bumagsak ang katahimikan sa pagitan nila. Mabigat, halos nakakasakit. Lumapit si Marco ng isa pang beses, sinubukang yakapin siya. Maria, mahal kita. Pakiusap, bitawan mo na ang takot na iyan. Tiningnan ni Maria ang mukha ng kanyang asawa ng matagal. May maliit na bahagi sa kanyang sarili na gustong maniwala sa mga salitang iyon. Ngunit may iba pang bahagi, mas malaki, mas madilim, ang tumangging tumanggap. Kung talagang mahal mo ako, mahina ang boses ni Maria. Patunayan mo. Kumunot ang noo ni Marco. Paano ko patutunayan? Gusto kong manumpa ka na wala ng kahit konting damdamin na natitira para kay Andrea. Wala. At napinakasalan mo ako, hindi dahil ako ang safe choice, matapos siyang umalis. Nagbago ang mukha ni Marco. Maria, iyan ay isang hindi makatarungang akusasyon. Sagutin mo. Tumindi ang kanyang boses sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Umatras si Marco ng kalahating hakbang na tigilan. Hindi ako manunumpa dahil lang sa inuutusan mo ako. Pinili kita dahil sa pagpili ko. Hindi ko kailangang patunayan ang anumang bagay. At ang pangungusap na iyon, maikli, totoo, at matigas, ay humampas kay Maria tulad ng isang kutsilyo na tumagos mismo sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Ang katahimikan ay muling pumuno sa silid. Dahan-dahang lumingon si Maria sa maliit na mesa sa tabi ng kama. May mga prutas at isang maliit na kutsilyo na ginagamit para hiwain ito. Ang liwanag ng kandila ay nagpakita ng manipis na kislap sa talim. Ang paghinga ni Maria ay bumibilis. Napansin ni Marco ang tingin ng kanyang asawa at naramdaman na may hindi tama. Maria, huwag kang gumawa ng anuman. Maria, makinig ka sa akin. Ngunit hindi na nakikinig si Maria. Ang kanyang ulo ay puno ng mga boses na umiikot tulad ng isang bagyo. Nagsisinungaling siya. Pinili ka niya dahil napilitan siya. Iniisip pa rin niya si Andrea. At mawawala mo siya ngayong gabi o magpakailanman. Ang mga mata ni Maria ay dahan-dahang naging kalmado, ngunit walang laman. Delikado. At ang trahedya ay sa wakas ay natagpuan ang kanyang daan. Ang pagbagsak. Nakatayo si Marco ng matigas, hindi nangangahas na gumalaw ng mabilis. Nakita niya kung paanong nagbago ang tingin ni Maria, hindi na tingin ng isang nasasaktang asawa, kundi ng isang taong nawawala sa gitna ng sarili niyang emosyonal na bagyo. Ang tingin na iyon ay walang laman at malamig, ngunit sa likod nito ay may takot na nag-aapoy. Maria, pakiusap, mag-usap tayo, sabi ni Marco ng mahina, sinubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Hindi sumagot si Maria. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa mesa sa tabi ng kama. Ang kandila sa ibabaw ng mesa ay mahinang umuuga, na nagpapatay sa kanyang anino sa dingding ng silid. Ang romantikong kapaligiran na dapat ay nagdala ng init ay naging isang nakakasakal na pressure. Isang maliit na kutsilyo ang nakahiga sa tabi ng plato ng prutas. Tinitigan ni Maria ang bagay na iyon ng matagal. Tila nakita niya ang tanging daan palabas mula sa kanyang mga takot. Maria, ang boses ni Marco ay halos pabulong. Huwag mong hawakan iyan. Hinawakan ni Maria ang hawakan ng kutsilyo. Ang malamig na dulo ng metal ay humipo sa balat ng kanyang daliri, na lumikha ng isang kakaibang flash ng pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng galit o pagkalito. Sa halip, ito ay masyadong kalmado. Ayokong mawala ka, sabi ni Maria ng bigla.
Ang kanyang boses ay paos, ngunit malinaw. Hindi ka mawawala sa akin, sigaw ni Marco, mas malakas kaysa sa kanyang plano. Ngunit agad niyang ibinaba ang tono ng kanyang boses. Nandito ako. Malalampasan natin ito. Pakiusap, itapon mo na ang kutsilyo. Umiling si Maria, nakatingin pa rin kay Marco nang hindi kumukurap. Sabi mo, hindi mahalaga iyan pero lahat ay mahalaga sa akin. Bawat ngiti, bawat tingin mo, iniisip ko ang lahat. Bahagyan niyang itinaas ang kutsilyo, hindi upang sumalakay, kundi upang ipakita kung gaano kaseryoso ang kanyang sakit. Hindi ako makahinga nang hindi natatakot na aalis ka sa akin. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang dalawang kamay, sinusubukang ipakita na wala siyang intensyon na lumapit ng agresibo. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Maria, makinig ka sa akin. Nasasaktan ka. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ang lahat. Kumunot ang noo ni Maria. Pero nakita ko mismo tumingin ka kay Andrea sa paraan na si. Pinutol siya ni Marco. Ang nakikita mo lang ay ang anino ng sarili mong takot. Hindi ako tumingin sa kanya ng ganyan. Nandito ang puso ko kasama mo. Sandali lang, lumambot ang mukha ni Maria. May spark ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tila sinusubukan niyang hanapin ang katotohanan sa mga salitang iyon. Ngunit ang sugat sa loob niya ay masyado ng malalim, masyado ng matagal, masyado ng mahirap pakalmahin sa loob ng ilang minuto. Kung ganoon, dahan-dahang yumuko si Maria. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Bakit ko laging nararamdaman na nag-iisa ako kahit na nasa tabi kita? Walang sagot si Marco. Ang katahimikan na iyon ay lalong nagpadali sa pag-atake ng lahat ng takot ni Maria. Dahan-dahang itinaas ni Maria ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng luha na hindi nahuhulog. Hindi ko kaya. Hindi ako mabubuhay kung kailangan kong matalo sa kanya. Hindi ko pwedeng hayaan na kunin niya ang dapat ay sa akin. Maria, mabilis siyang pinutol. Walang kinukuha. Nagkakamali ka. Pakiusap, bitawan mo na ang kutsilyo. Mag-usap tayo. Ipaliwanag ko ang lahat, isa-isa. Pwedeng tayong umalis dito ngayon kung gusto mo. Pwedeng tayong umuwi o maglibot o kahit ano. Hindi, pinutol ni Maria. Ang kanyang boses ay paos, halos nabasag. Hindi mo naiintindihan. Lahat ng ito ay nararamdaman na parang katapusan sa akin. Umabante si Marco ng isang hakbang. Reflex. Itinaas ni Maria ang kutsilyo ng mas mataas. Maria, hindi kita sasaktan, sabi ni Marco ng mabilis. Ang kanyang dalawang kamay ay nanatiling nakataas. Pakiusap, huwag kang gumawa ng anumang bagay na makakasira sa buhay natin. Ang salitang makasira ay nagdulot ng isang bagay sa loob ni Maria. Tumawa siya ng maikli, isang broken na tawa na walang kaligayahan. Nasira na ang buhay natin, bulong niya. Nawala ko na ang sarili ko nang makita ko siyang pumasok sa kasalan. Naramdaman ni Marco na tumindig ang kanyang mga balahibo. Alam niyang kailangan siyang lumapit bago lumala ang sitwasyon. Ngunit ang isang maling galaw ay maaaring makabasag sa lahat. Mahal kita, sabi ni Marco nang nag-aalangan. Maria, pakiusap, magtiwala ka sa akin. Tinitigan ni Maria ang mukha ng kanyang asawa, ang mukha na mahal niya. Ang mukha na pinangarap niyang magtayo ng kinabukasan kasama. Ngunit ang selos at takot ay humawak sa kanyang puso ng napakahigpit kaya't ang salitang tiwala ay wala ng lugar. Mahal din kita, bulong niya pabalik. Sobra akong nagmamahal kaya natatakot akong mawala ng bait. Ang kanyang kamay na may hawak sa kutsilyo ay nanginginig. Ang kanyang luha ay sa wakas ay nahulog, isang patak. Ngunit hindi ito sign na nagkamalay siya o gumaling. Iyon ang patak na nagtatakda ng pagkawala ng huling kontrol. Nakita ni Marco ang panganib na iyon. Maria, ilapag mo na ang kutsilyo, ngunit ang pangungusap na iyon ay hindi kailanman natapos. Umabante si Maria, at ang gabi na dapat sana ay simula ng isang bagong buhay ay nagsimulang magbago at naging isang impyerno na walang daan palabas. Ang trahedya. Nakatayo si Maria ilang hakbang lang ang layo kay Marco. Ang maliit na kutsilyo sa kanyang kamay ay kumikinang ng malabo sa liwanag ng kandila. Mabilis ang kanyang paghinga,
ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Marco. Tila hindi na niya nakikita ang kanyang asawa, kundi ang anino ng takot na matagal na niyang pinigilan. Itinaas ni Marco ang kanyang dalawang kamay, sinubukang manatiling kalmado kahit na kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Maria, pakiusap, ilapag mo na ang kutsilyo. Ayokong masaktan ka at ayokong may masaktan ngayong gabi. Tinitigan siya ni Maria ng malalim. Nasasaktan na ako, Marco. Bago pa tayo dumating sa silid na ito. Nandito ako ngayon. Hindi ka nag-iisa, mabilis na sabi ni Marco. Umiling si Maria ng mahina. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo kailanman naiintindihan ang takot ko. Paano ang pakiramdam na maging anino ng ibang babae na hindi man lang nagpupumilit pero laging nagpaparamdam sa akin na talo ako? Ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi, ngunit ang pagkakahawak ng kanyang kamay sa kutsilyo ay hindi humina. Sinubukan ni Marco na lumapit ng kalahating hakbang. Maria, pinakasalan kita. Ikaw ang aking kinabukasan. Si Andrea ay nakaraan, wala ng relasyon. Kailangan mong maniwala niyan. Maniwala? Tumawa si Maria ng maikli. Paano ako maniniwala kung ang anino niya ay laging nasa pagitan natin? Lumunok si Marco. Napagtanto niya na ang lahat ng kanyang mga salita ay patuloy na binabaluktot ng takot ni Maria. Alam niyang kailangan niyang lapitan si Maria ng dahan-dahan o lalong lalala ang sitwasyon. Kumuha siya ng isang maliit na hakbang, napakaingat. Ngunit kahit ang maliit na paggalaw na iyon ay nagpaurong kay Maria. Nanginginig ang kanyang mga labi. Huwag kang lalapit. Maria, pakiusap, huwag, sabi ni Marco. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay nanginginig ng malakas. Ang kanyang anino ay gumagalaw ng ligaw sa dingding ng silid na nagpaparamdam na ang kapaligiran ay lalong nakakatakot. Napagtanto ni Marco na mayroon lang siyang dalawang pagpipilian, lumapit at subukan na kunin ang kutsilyo o maghintay habang umaasang kumalma si Maria. Ngunit ang oras ay hindi pumapanig sa kanila. Biglang humikbi si Maria ng mas malakas. Natatakot ako, Marco. Natatakot akong mawala ka. Tininakpan niya ang kanyang bibig. Ngunit nanatiling mahigpit ang kutsilyo sa kanyang pagkakahawak. Naramdaman ni Marco na sumikip ang kanyang dibdib nang makita ang babaeng mahal niya na lulubog sa sarili niyang takot. Hindi ka mawawala sa akin, sabi ni Marco ng puno ng emosyon. Nandito ako. Pinili kita. Mahal kita. Pakiusap, tingnan mo ako. Hindi ang anino mo. Yumuko si Maria. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig ng husto. Katahimikan. Nakita ni Marco ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit, umaasang makukuha ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Ngunit nang umabante siya ng 1 metro, tumingala si Maria, ang kanyang mga mata ay lumaki at puno ng takot. Nagsisinungaling ka, sigaw niya. Nagsasalita ka lang ng ganyan para tumahimik ako. Maya-maya, babalik ka na naman sa pagtingin sa kanya. Umatras si Maria at natisod sa maliit na mesa. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay gumalaw ng hindi mapigilan. Nagpanik si Marco at sinubukan niyang hawakan ang kanyang braso. Maria, bitawan mo ang kutsilyo. Magulo ang kanilang paggalaw. Dalawang katawan na parehong tense nagtutulakan. Hinawakan ni Marco ang pulso ni Maria, sinubukang ibaba ang kutsilyo. Sinubukan ni Maria na lumayo, ngunit lalong humina ang kanyang pagkakahawak dahil sa matinding panginginig ng kanyang kamay. Bitawan mo ako, Marco. Pakiusap, bitawan mo, sumigaw si Maria. Hindi kita bibitawan hanggang hindi mo inilalagay ang kutsilyo. Hindi magkatugma ang kanilang lakas. Gusto lang ni Marco na pigilan siya, ngunit nagpanik si Maria. Sa gitna ng kaguluhan, umikot ang kanilang mga katawan, nagtutulakan. Ang mga kandila sa mesa ay natumba, ang mga talulot ng rosas ay nagliparan. At sa isang kusang loob na paggalaw, ang pulso ni Maria ay naputol ng malakas dahil sa paghila ni Marco. Ang kutsilyo ay dumulas, hindi dahil sa intensyon ni Maria, hindi dahil sa intensyon ni Marco, kundi dahil sa labis na takot. Ang pagtatapos sa tabing ilog. Natigilan si Marco. Ang maliit na kutsilyo ay nakabaon sa gilid ng kanyang dibdib. Napatulala si Maria, lumaki ang kanyang mga mata,
bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Ang kanyang kamay ay hawak pa rin ang hawakan ng kutsilyo, kahit na ang kalahati nito ay nakabaon na sa katawan ng kanyang asawa. Marco, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tumingin si Marco sa talim ng kutsilyo na tumagos sa kanyang barong. Pagkatapos ay tumingin siya sa maputlang mukha ni Maria na puno ng takot. Sinubukan niyang umiti, sinubukang maging malakas. Maria, hindi ako galit. Ito ay isang aksidente. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manghina. Dali-dali si Maria na hawakan ang katawan ni Marco, pinipigilan siyang bumagsak. Hindi. Hindi, Marco. Huwag. Huwag. Dahan-dahang bumagsak si Marco sa sahig. Bumagsak din si Maria kasama niya. Ang dugo ay nagsimulang tumagas sa tela, dumadaloy ng mainit sa pagitan ng mga daliri ni Maria. Hindi ko, nanginginig si Maria. Ang kanyang boses ay nabasag. Hindi ko gusto na mangyari ito. Marco, hindi ko gusto. Sinubukan ni Marco na magsalita, ngunit ang kanyang paghinga ay nagsimulang sumikip. Maria, ako, ngunit ang pangungusap na iyon ay naputol. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumabo. At ang silid na dati ay puno ng liwanag ng kandila ay naging isang mundo na tanging ang tunog lang ng paghikbi ni Maria at ang huling fading beat mula sa dibdib ng kanyang asawa ang naiwan. Epilogue, mga sinapit. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng hotel suite gamit ang master key, pumasok ang liwanag ng pasilyo, na pumutol sa madilim na silid na puno ng mga talulot ng rosas at halos patay na liwanag ng kandila. 2 empleyado ng hotel ang natigilan sa pinto. Namutla ang kanilang mga mukha nang makita ang tanawin sa harapan nila. Ang katawan ni Marco ay nakahandusay at walang galaw sa sahig. Ang kanyang damit pangkasal ay nababalutan ng dugo. Sa tabi niya, si Maria ay nakaupo sa sulok ng silid, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng malakas, pula pa rin dahil sa dugo na hindi pa natutuyo. Ang kanyang puting wedding gown ay naging isang halo ng pula at brown. Diyos ko, mahinang bulong ng isa sa mga empleyado, bago siya agad na tumalikod upang tumawag ng seguridad. Sa loob ng ilang segundo, ilang security guard ang tumakbo papasok. Mayroong isang agad na sumuri sa pulso ni Marco. Mayroong isang sumubok na pakalmahin si Maria. Ngunit hindi tumugon ang babae. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Ang kanyang tingin ay hindi nakakabit sa sinuman. Tila wala na siya sa mundo. Hindi nagtagal, napuno ng sirena ang mga kalye sa harap ng hotel. Sabay na dumating ang pulisya at medical team na nagdulot ng tensyon sa pasilyo ng hotel. Ang mga bisita na natitira pa ay lumabas sa kani-kanilang silid, nakatingin ng may pagtataka at takot nang makita ang pulisya na pumasok sa honeymoon suite. Sinuri sandali ng isang doktor si Marco. Pagkatapos ay umiling siya ng mahina. Walang senyales ng buhay. Patay na siya ilang sandali na ang nakalipas. Lumuhod ang isang pulis sa harap ni Maria. Ma'am, naririnig mo ba ako? Ano ang nangyari dito? Tinitigan siya ni Maria ng matagal. Ngunit hindi gumalaw ang kanyang mga labi. Matapos ang ilang segundo, bumulong lang siya ng mahina, halos hindi marinig. Hindi ko sinasadya. Takot lang ako. Nagkatinginan ang mga pulis. Isa sa kanila ang kumuha ng gloves at inilagay sa fruit knife na nahulog hindi kalayuan sa katawan ni Marco. Sa hawakan ng kutsilyo, malinaw na makikita ang mga fingerprint ni Maria. Tinulungan ng isa pang pulis si Maria na tumayo. Ang kanyang katawan ay nanginginig, halos bumagsak, kaya kailangan nila siyang suportahan sa magkabilang gilid. Nang dinala siya palabas ng silid, lumingon si Maria sa likod, tinitigan ang katawan ng kanyang asawa ng isa pang beses. Hindi kita gustong patayin, bulong niya. Ngunit ang boses na iyon ay nalunod ng mga yabag ng mga pulis na nagdala sa kanya palabas. Agad na napuno ang silid ng forensic team. Kinuhaan nila ng picture ang bawat sulok, minarkahan ang mga blood spatter, footprint, natumbang kandila, nabasag na baso, at ang posisyon ng katawan ni Marco. Isa-isa, ang mga evidence ay inilagay sa mga transparent bag. Mula sa initial view, nakita ng pulisya na walang mga palatandaan ng malaking pag-aaway. Walang panlabas na karahasan maliban sa saksak.
Ang hotel suite ay maayos, maliban sa mga prutas at kandila na natumba. Ang paunang konklusyon, hindi ito pag-atake ng ibang tao. Sina Maria at Marco lang ang tao sa silid na iyon at ang kutsilyo ay may fingerprint lang ni Maria. Ilang oras ang lumipas, si Maria ay opisyal na naging suspect. Inilipat siya sa presinto ng pulisya sa ilalim ng matinding shock. Sinubukan siyang tanungin ng mga opisyal. Ngunit ang kanyang mga sagot ay laging pareho. Umiiyak siya, humihingi ng tawad at tumatahimik ng matagal. Ang balita tungkol sa babaeng ikakasal na pumatay sa kanyang asawa sa gabi ng kasal ay kumalat tulad ng apoy. Ipinahayag ng lokal at pambansang media ang kaso. Ang picture ni na Maria at Marco na nakasuot ng wedding attire ay naging headline kung saan-saan. Ang suspect ay dumanas ng matinding selos. Trahedya ng pagsasama bago pa man magsimula. Ang kasal ay naging isang trahedya sa kanilang komunidad. Ang pamilya ni Marco ay hindi matanggap ang katotohanan. Ang kanyang ina ay nagkasakit matapos marinig ang balita. Ang kanyang ama ay umiyak ng walang tunog nang makita ang huling picture ng kanyang anak. Samantala, ang pamilya ni Maria ay isinara ang kanilang bahay dahil sa kahihiyan. Hindi nila kailanman inakala na ang kanilang anak ay magiging isang kriminal. Ngunit binisita pa rin nila siya sa bilangguan, umiiyak tuwing nakikita ang walang laman na tingin ng kanilang anak. Ilang buwan ang lumipas, nagsimula ang paglilitis. Puno ang courtroom ng mga tao na gustong malaman ang wakas ng trahedya na ito. Ipinasok si Maria na nakasuot ng brown na detainee uniform. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay walang laman, tulad ng isang taong nawalan ng kaluluwa. Nang magsimula ang pagbasa ng sakdal, nakayuko lang siya. Ipinaliwanag ng prosecutor ang chronology ng selos, ang koneksyon sa nakaraan ng asawa, ang pag-aaway sa silid, at ang fatal stab. Kahit na inamin ni Maria na wala siyang intensyon na pumatay, ang saksak na tumago sa dibdib ni Marco ay sapat na upang kunin ang kanyang buhay sa loob ng ilang minuto. Sinubukan ng abogado ni Maria na ipagtanggol siya. Si Maria ay dumanas ng matinding mental stress. Ang insidente ay kusang loob, walang plano na pumatay. Ito ay isang aksidente na dulot ng matinding emosyonal na kondisyon. Ngunit ang pisikal na ebidensya at ang patotoo ay sumuporta sa sakdal ng prosecutor. Nang dumating ang oras upang magbigay ng pahayag, tumayo si Maria nang nanginginig. Tiningnan niya ang pamilya ni Marco na nakaupo sa unang hanay. Ang ina ni Marco ay umiiyak habang yakap ang picture ng kanyang anak. Humihingi ako ng tawad. Ang boses ni Maria ay halos hindi marinig. Hindi ko gusto na mangyari ito. Mahal ko siya. Natakot lang ako. Natakot akong mawalan. Sumigaw siya na nagpatahimik sa courtroom. Ngunit ang mga luha na iyon ay hindi kayang ibalik ang buhay ng isang tao. Matapos isaalang-alang ang lahat ng aspeto, ang mental na kondisyon ni Maria, ang chronology ng kaganapan, ang ebidensya, at ang sosyal na epekto, ang hukom ay nagbigay ng hatol. Ang convict ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Nanghina si Maria. Halos hindi na kayang suportahan ng kanyang mga paa ang kanyang katawan. Kinailangan siyang hawakan ng mga pulis sa magkabilang braso nang dinala siya palabas ng courtroom. Sa likod, narinig ang tunog ng pag-iyak ng pamilya ng magkabilang panig. Sa kanyang selda, nakaupo si Maria, nakatingin sa malamig na dingding na walang kulay. Gabi-gabi siyang nagigising, muling naririnig ang mga hindi tunay na boses, ang tawanan ng mga bisita, ang bulong ni Andrea na in-imagine niya, at ang boses ni Marco na tumatawag sa kanyang pangalan. Tinakpan niya ang kanyang tainga, pumikit. Ngunit ang image na iyon ay hinding-hindi umalis. Ang trahedya na iyon ay naging isang kwento ng babala para sa marami. Na ang selos, kapag hindi kinontrol, ay kayang baguhin ang pag-ibig at gawing sakuna. Na ang takot na mawalan ay maaaring maging mas mapanganib kaysa sa pagkawala mismo. Na ang kaligayahan ay mananatili lamang kung may tiwala, hindi pagdududa. At na ang isang